A few moments later. Wala nang sumagot. Man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Sapagkat dinisenyo tayo ng Panginoon, nilikha tayo ng Panginoon for our relationship. Amen? Sabi po dito, humans were made in God's image for relationship. But sin fractured it. Jesus came to reconcile people to God. And Jesus established a new covenant of love, making believers one in Him and the Father. Binasa po sa atin ng ating kapatid sa Genesis chapter 2. Gusto ko po itong passage na ito kasi mafe-feel mo yung intimacy ni Lord sa atin. The way He created us, it's so personal. Ibinuhos niya yung kanyang puso, yung buong pag-ibig niya sa atin. And He created us in His own hands. In His own image and likeness. At hiningahan tayo sa ilong. Ang hininga mismo na hininga sa ating Diyos. Amen. Hindi natin kaya mabuhay kung wala ang Diyos. Amen po ba? Amen. At hindi natin malalaman ang purpose ng buhay natin if we don't have relationship with Him. Adam at Eva, but right there and then, God confronted Satan. Ipinangako ng Diyos ang Messiah. Amen? The seed of the woman who was the head of the enemy. Amen? Para upang tayo mapanubalik to reconcile us, to restore our relationship with God na sinira, na hindi pinahalagahan ng tao. Right there in the Garden of Eden. Amen po ba? At ang sabi pa ng ating Panginoon, hindi mainam na nag-iisa ang tao. Lilikha ako ng kasama niya. Pero ano pong nangyari? Hindi sa kanya. Kapag sila ay nagkasala, hinanap sila ng Diyos. Tingnan niyo po yung kabutihan ni Lord, yung intimacy niya, yung pag-ibig niya sa atin. Hinanap sila personally. Nasaan kayo? Pero yung tao, si Adan at Eva, sa halip na magpakumbaba sa Diyos, natakot sila. Bakit? Kasi may kasalanan sila. Amen? At ano pong ginawa nila? Nagtago, nagtakip. Ano ginawa niya sa kapwa niya? Nagturuan, nagsisihan. Amen. Siya po kasi, kasi po siya your own self. Sa puot o galit o sa consequence ng kasalanan sa Diyos. Amen po ba? So Christ did not call us into religion, but in a relationship with God through Him. Ng religion versus relationship with God. So in a religion, sabi po dito, focus on external rules, doctrine, practices, and communal worship. Its motivation is trying to earn favor, achieve salvation, or meet obligations through good works, and following laws through self-effort. And the outcome can lead of never being good enough. Kaya po pala maraming mga religious people dito, ligaw na Bible. Palipat-lipat ng religion, trying to fill the void in their heart. Pero mga kapatid, no religion can fill the void, can complete us. Only Jesus Christ, by having relationship with Him. Amen? Amen. So what is about relationship with God? Focus on having an eternal, personal, and intimate connection. Sabihin po nga natin, intimate. 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 My closeness. Amen? Merong sabi na personal connection. Often described as knowing God personally. May pagdidesire ka makilala ang Diyos personally. Amen? Its motivation is love, gratitude, and a desire to please God because of His love and grace, which is God's initiative, empowered by the Holy Spirit. Kasi hindi po natin kayang lumapit sa ating Panginoon kung sa sarili lamang natin because we have sinful nature. Amen po ba? Amen. The outcome is having joy, peace, wisdom, forgiveness, and a desire to live right because of love that God poured into our hearts. That is about relationship with God. The outward religious form.
Kahit basa ka ng basa ng Biblia, kung wala ka namang koneksyon sa ating Panginoon, nagsishare ka ng Word of God, pero walang pag-ibig ng Diyos, ang banal na Espiritu na dumadaloy sa'yo, kahit na lahat ng ministry dito ginagawa mo na, pero kung wala kang pagkilala sa Panginoon, personal relationship sa Panginoon, it's nothing. Ay papasok sa kaharian ng langit. Remember last Sunday, at tinuro ko sa atin Sister Maria, is remembering your first love. At sinabi ng ating Panginoon in every churches, 7 churches, sa panghuli, ano po sabi? Ang may pandinig ay makinig. Amen. Generalize ni Lord. Amen? Sa church yun generalize ni Lord. Kumbaga, pangkalaatan yung message ni Lord. Pero sabi, sapagat totoo naman po, hindi naman lahat ng nasa church is already saved. Amen? Maaaring tulog-tulugan pa. Alam niyo po, that is a wake-up call to every one of us. Para po i-assess natin, i-evaluate po natin yung faith natin. What is the real reason kung bakit tayo nasa church? What is the real reason bakit tayo nasa ministry? What is the real purpose bakit tayo nabubuhay? Para lamang ba pagsunod sa mga sa laws o sa mga ibinigay na about God's love? It has intimacy. And most of all, it is eternal. Pangwalang hanggan. Kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isipan. Sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon, ipulubot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Grabe ano? Kumbaga, bawat paghinga mo, bawat iniisip mo, dapat nandun si Lord. Amen. Sa bawat ginagawa natin, kahit saan man tayo magpunta, dapat kasama natin si Lord. Amen. Amen? May sinabi po ba ditong partial? Wala, sabi niya, buo. Amen? At ituro, sabi niya, because we cannot contain the love of God. Hindi natin ito pwedeng hindi i-share. Amen. Sa kanino? Sa mga pastor. Yoka Artiansa Remix.